Magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Talagang umiinit po itong bangayan, itong bagong ombudsman na si Boying Rimulya at itong dating ombudsman na si Samuel Martires. Talagang binalatan po nitong si Martires, itong bagong ombudsman na si Rimulya. Ito po yung kanyang banat mga kababayan, magtrabaho muna at huwag puro press conference. Yan po ang banat nitong si dating ombudsman Samuel Martires matapos umano siyang ilagay sa spotlight ni bagong ombudsman Boying Rimulya sa pagbaliktad niya sa dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva. At kumbinsido siya na paraan lamang ito para matakpan yun pong mga mahalagang kaso. I would advise Ombudsman Rimulya, if you are listening, you work. Stop conducting press conferences almost every day because you will never know what is really happening in the office of the Ombudsman. At ang tingin niya po dito mga kababayan ay diversionary tactic lang ang umano'y secret decision sa reversal ng dismissal order kay Senator Joel Villanueva. Yan daw ang nakikitang motibo nitong former Ombudsman Samuel Martires sa mga pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya. At matatandaan kasi mga kabayan na tila na kuryente itong si Ombudsman Rimulya noong nakaraang linggo matapos niyang sabihin na susulat siya sa Senate President na si Tito Soto kaugnay po sa 2016 dismissal order ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales laban kay Villanueva. Bago madawit ngayon sa flood control scandal. At una nang nasangkot po itong si Villanueva doon po sa pork barrel scam mga kababayan. At sa kaparehong araw ng naging pronouncement ni Rimulya ay binawi niya mga kababayan, binawi niya rin kaagad matapos ang ilang oras. Bakit? Sapagkat natuklasan daw kasi ng kanyang opisina na 2019 pala mga bayan binaliktad ang dismissal order ni Villanueva matapos aprobahan ni Martires ang resolusyon na pumapabor sa motion for reconsideration ni Villanueva sa kabila ng malaking pangalan ni Villanueva. Hindi ito lumabas sa media o sa publiko, kaya ani Rimulya tila isang secret ruling ang nangyaring reversal sa programa ng bilyonaryo news channel. Inamin ni Martires na siya mismo mga bayan ang tumanggi na i-publish ang naturang desisyon. Siya mismo mga bayan. Paliwanag po dito ni Martires, ayaw niyang mapolitika. Kaya naman pala, ayaw niyang mapolitika ang nasabing resolusyon ng Office of the Ombudsman. If I publish it, if I talk about it, sasabihin ng tao, kinakatigan ko si Joel Villanueva. Okay? Kinakampihan ko si Joel Villanueva. At the time I signed, I approved that resolution, yes, granting the motion for reconsideration, hindi ko kilala si Joel Villanueva. The first time I met him was in the Senate during the budget hearing. I don't know Joel Villanueva. Kaya lang, pag binigyan ng kulay, di ba? In masisemi ngayon, yung secret decision, binigyan ng kulay . Ayan, tila ginamit lang daw ang issue ng reversal para malihis ang mga dapat pag-usapang issue. But haven't you noticed that I am now the flavor of the month? And the flavor of the month before was flood control projects, ghost projects. Nakalimutan na natin yon. The flavor of the month was the trillion peso march. Nakalimutan na ng tao. At alam niyo ba mga kababayan na sa kaparehong programa, sinabi naman ni nooy Senate President Franklin Drilon na hindi na nila
hindi na po nila inakyat sa Senado ang kaso ni Villanueva dahil daw po dahil kung pagbabasihan daw ang saligang batas, walang jurisdiksyon ang ombudsman sa mga miyembro ng Kongreso. Pero paglilinaw niya na klaro na hindi inaktuhan ng Senado ang dismissal order mula sa ombudsman. The issue has not been brought to the Senate on the merits as to whether or not there is a basis for the malfeasance charge of Villanueva. Dagdag pa ni Drilon, posibleng magsagawa ng sariling litigation ang Senado sa mga miyembro nito. Ibig sabihin po, mga kababayan, kahit na walang jurisdiction ang dismissal order ng ombudsman doon po sa Kongreso, nasa kamay ng mismong legislative, nasa kamay po ng legislative body ang paglilitis at paghatol kung dapat bang tanggalin sa pwesto ang isang miyembro ng kanila pong kapulungan. So yan po yung maiinit po na balita ngayon mga babayan, talaga hong tumitindi yung bangayan nitong bagong ombudsman at nitong itong bagong ombudsman na si Jesus Crispin Remulla at yung former ombudsman na si sino nga ba ito? Si Samuel Martires mga bayan. So talaga hong binanatan nitong si Martires na wag daw ang pagkakasabi niya dito. Dapat daw magtrabaho at wag puro press conference Boying Remulla, nakatikim ka tuloy ng talagang parang malabag yung banat nitong si Ombudsman Samuel Martires. So magtrabaho dapat, wag puro press conference. At ang tawag niya nga po dito mga bayan ay diversionary tactic lang. Diversionary tactic para ilihis, para ito yung paraan nila para matakpan yung mga mahalagang kaso na dapat po pinag-uusapan, hindi po yung mga dati pa. So yan po yung banat mga bayan, itong si dating ombudsman Samuel Martires, at abangan po natin kung sasagot ito pong si Boying Remulla dito po sa mga banat nito hong si dating ombudsman Samuel Martires mga bayan, dito po sa sinabi niya na wag puro press conference ang gawin ng ombudsman, kundi dapat po na magtrabaho ng maayos, wag puro pasikat. Wag puro tawag dito press conference. So ayan po yung ating balita ngayon mga kabayan, hanggang dito muna at abangan po natin sa mga susunod na araw kung ano pa po ang mangyayari patungkol po sa usapin ng bagong ombudsman at nito pong dating ombudsman Samuel Martires.